Gusto mo ba malaman yung 7 na bagay na kailangan mong gawin para maging confident? If oo, tapusin mo tong video na to. Unang bagay na kailangan mong gawin para maging confident, kailangan mo ma-realize na you are not a mistake. Di ba may mga tao na hindi nila alam ba't sila nabuhay. Niisip lang nila na baka aksidente lang nagtalik yung parents ko kaya ako nandito sa mundo. Nandito ka dahil may purpose ka sa buhay. To solve a problem dito sa mundo na walang iba makakasolve kundi ikaw. Kailangan mo ma-realize na meron kang significance sa mundo. Hindi ka lang basta mistake, na hindi ka lang pagkakamali ng parents mo. Hindi. Okay? Marami mga successful sa mundo, marami mga naging sikat na artist, na politician, world changer, na mga businessman na wala yung parents nila, na aksidente lang daw sila ng parents nila. But, despite sa ganun, naging exponential pa rin yung growth nila sa buhay nila. Kailangan mo ma-realize na you are not a mistake. Lahat ng tao na nandito sa mundo may purpose. Kaya ka-create ni God kasi may purpose ka, may mission ka sa buhay mo. And ang job mo, kailangan mong hanapin yun. Next na bagay na kailangan mong gawin para maging confident, you need to know your purpose. Kailangan mong hanapin yan. Kasi hindi mo talaga mabavalue yung buhay mo kung hindi mo alam kung bakit nandito ka. Yan ang kailangan mo malaman. Okay, baka mamaya kailangan mo maging architect, engineer, businessman, lawyer. Depende sa'yo, maging artist, maging painter, etc. Ikaw ang makakaalam yan. Walang definite na tao na makakapagsabi sa'yo kung ano yung purpose mo. Ikaw lang makaka-realize niyan. And once na nalaman mo na yung purpose mo, yung gift mo, kailangan mong i-polish yan. Kailangan mong masterin. Kasi lahat tayo binigyan ng talent ni God. Lahat tayo merong talent. Nagkakatalo lang, syempre, sa hard work na ilalagay mo dyan para ma-polish yung talent mo, yung skills na meron ka. So, hanapin mo yung skills mo, masterin mo yan, i-workout mo yan. Next na kailangan mong gawin para maging confident ka, kailangan mong mag-set ng goals. Itong goals na to, ito yung magbibigay ng confidence sa'yo. Alam mo sa sarili mo na may papupuntahan ka, na may patutunguhan ka. Kaya pansin mo, di ba yung mga kabataan na grabe magliwaliw ng bata, sila kung ano yung pinagagagawa nila. Sila kasing walang goal sa buhay, sila yung walang plano. Ako ng bata ako, talagang precise ako. Hindi ko ginawa itong mga bagay na to, hindi ako nagbisyo, hindi ako nagsali sa mga prat-prat. Kasi may goals ako eh. Ito yung gusto kong makuha bata pa lang. Kaya lang, pag wala kang goals, tol, open game ka. Madali kang masway, madali kang mahatak. Ako nung dati, hindi talaga. Confident ako mag-no, confident ako na gawin yung mga bagay na gusto ko kasi nga, may goals ako, nakaset na yan, nakaplan na. And dapat, lahat ng ginagawa ko is papunta doon. Pag palihis dyan, it's a no. Next na bagay na dapat mong gawin para maging confident ka, kailangan tigilan mo na yung pagbabadmouth sa sarili mo. Kahit pa joke pa yan, wag mo sasabihin pangit ka, wala kang pera, hindi ka sasagutin ng crush mo, kahit pa joke lang yan. Tandaan mo yung mga words, tol, nagiging buhay yan. Diba sabi nga sa Bible, and the word became flesh. Okay? Nagiging totoo yan, tol. Kailangan maingat ka sa sinasabi mo. Kaya ako, tol, grabe ko i-praise yung sarili ko lagi. Yung sinasabi na sobrang pogi ko, sobrang yaman ko, sobrang lupit ko. Ako una nagsasabi sa sarili ko niyan. Wala akong pake sa ibang tao kung mayabangan sila sa akin. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Okay? May pakialam lang sa sarili ko. Basta alam ko na tama yung ginagawa ko. Wala akong tinatapakan na iba. Na believe ko lang to sa sarili ko. Ako yung pinakamalupit. Ako yung pinakamagaling. Ako yung pinakapogi dito. Kailangan mo magkaroon ng ganung belief sa sarili mo, tol. Walang iba magsasabi niyan sa'yo. Hindi ikaw lang. Lalo kung di ka talaga pogi, ikaw lang talaga magsasabi sa sarili mo niyan. And yung sinasabi mo sa sarili mo na yan, yan yung magbibigay ng confidence sa'yo, yung drive na yan sa'yo. Tol, huwag may babawad mouth yung sarili mo. Kahit joke yan. Soon, magka-come to life yan. And ikaw din magsisisi. Bahala ka. Next na bagay na kailangan mong gawin, mag-take ng risk. Either mag-apply ng work, kausapin yung crush na gusto mo, i-chat siya, ayayin siya ng date, gawin yung project na gusto mo, or yung business na gusto mo. Kailangan mo mag-take risk, tol. Lahat ng mga taong confident, tol, nag-take risk yan. Maliit man o malaki, nag-take risk yan. And nung nag-take risk sila, ginawa nila lahat para masolusyonan yun, ma-overcome yun. Kaya after nila doon, tol, para silang soldier, para silang warrior na pumunta sa gera at nanalo sila sa gera. Ay pagdating nila, sobrang angas na nila. When I say maangas, confident na sila, talagang iba na yung believe nila sa sarili nila. Grabe yan, tol. Iba yung magiging conviction mo sa sarili mo. Pag alam mo na ikaw, meron kang problem na na-encounter and na-solve mo siya. Iba yung magiging tingin mo sa sarili mo, iba yung magiging confidence mo. Kaya yung mga tao na nakasurvive nung pandemic, may work sila or may business sila, grabe na yung conviction yan, tol. Kahit ano na mga sunod na problema, easy na lang. Kasi nga, may nalagpasan na sila na struggle.
struggle. And kailangan mo din dumaan sa ganung phase. And kung gusto mo maging confident, tol, gusto mo mas malalim na topic about confidence, gumawa ko ng online video course na tinatawag ko na First Confidence. Dito tinuro ko to lahat ng psychology, mentality na ginawa ko para maging confident ako. Kung makita mo yung mga videos ko dati sa TikTok, grabe, may mga sungki-sungki pa ako, magulo-gulo pa yung mga shoot ko, setup ko pangit pa, pero ba't ako confident na mag-video? Ba't confident ako na gawin yung mga bagay na gusto ko? Dahil dito sa mga tips na to, tol. Ito, tol, yung online video course na to is 999 siya. 5 hours to, tol, no worth ng content. Quality to, wala to dito sa videos natin dito sa YouTube. Dito ko lang talaga siya diniscuss. Dito yung mas nag-dive in pa tayo ng malalim sa confidence. Kasi hindi lang to yung basta sabihin na take risk, ganito, ganyan. Although nakakatulong yun, but may mas malalim pang bagay na kailangan ka malaman. Kasi minsan sa tao, may mga bagay ka na parang garden, yung may mga rami ng weeds, may mga weeds ka na tatanggalin eh. Para mamukadkad yung grass. Ganun din sa tao. Para maging confident siya, may mga bagay ka, natatanggalin. Pag natanggal mo yun, dun lalabas yung confidence mo. Ikaw, napansin mo na sa sarili mo. Napanood mo na lahat ng videos ko about confidence, pero minsan, hindi ka pa rin confident. Bakit? Ano yung kulang? Baka ito na yun. Check mo yung description sa baba, nandun yung link, or pwede mo ko message sa IG, doon ka mag-send ng payment. Pwede ka magbayad ng GCash, bank transfers. Pwede mo kayo message sa page ko, IG. Sobrang solid nito, tol. Sobrang dami ng testimonies yan na naging confident sila, na lumupit sila, and tumaas yung tingin nila sa sarili nila. And kung gusto mo rin maging ganon, order na. Next na bagay na kailangan mong gawin para maging confident, you need to say no. Lalo na pag ayaw mo talaga. Goals ka sa buhay, may vision ka, may alam mo yung gagawin mo. Ang mahirap kasi na bagay na gawin is tumanggi sa mga tao. Lalo na kung may pabor sila na gusto, niyayaya ka sa ganito, punta daw kayo sa ganyan, and alam mo sa sarili mo na maapektuhan yung ginagawa mo, you need to say no. Alam mo ba na mas madali mag-yes kaysa mag-no? Kasi tayong mga tao, ayaw natin na nadidisappoint yung ibang tao, which is bad. Kasi end up, ikaw magsasuffer. Make sure kung ayaw mo talagang gawin yun, na maapektuhan talagang schedule mo, may maapektuhan sa'yo, and tingin mo hindi maganda, you need to say no. Kahit best friend mo pa yan, kahit jowa mo pa yan, kailangan mong gawin. Sa una, medyo syempre, madidisappoint sila, malulungkot sila. But at the end of the day, yung respect nila sa'yo tataas. Kasi alam nila, seryoso pala talaga tong tao na to. Confident siya sa bagay na ginagawa niya. Ako, tol, sa tropahan namin, meron kami isang tropa, talagang sasali siya ng competition, mga muscle-muscle. Tol, kahit anong ipakain namin, ayaw talaga. We respect him sa trait niya na ganun. Kasi talagang seryoso siya. Pagpapalaki ng katawan, wala pa kayo sa inyo. So kami, hindi kami na-feel bad. Chuma-chance lang kami. Pero, ayaw talaga, wala akong magagawa. Let's say, yung friend mo, tumanggi ka, tapos nagalit sa'yo, and for your own good naman, hindi mo tropa yan. Ibig sabihin, manggagamit yan. Kasi ang totoong tropa, pag ayaw mo, okay lang sa kanya, naiintindihan ka niya. Next na bagay na kailangan mong gawin para maging confident, kailangan mo matutunan mag-accept ng compliment in a proper way. And ang pinakamabilis and pinakamadali na way para mag-accept ng compliment is to say, thank you. Okay? Yun lang. Sinabihan ka, Pogi, thank you, ma'am. Ay, thank you, tol. Thank you, sir. Yan, may client ka. Ay, lupit ng forma. Thank you po. Ganun lang. Pinakamabilis na way, pinakamadali. Thank you with a smile. No need to explain. No need kung ano pang sasabihin mo. Wala. Yun lang. Thank you. Kasi iba pag kinompliment, medyo hindi siya maganda. Nag-accept ka ng compliment. Thank you lang. Tapos pag kaya mo na mag-thank you, soon, pwede mo nang gawing sagutin na ng pa-joke. So, lupit na po, tol, 20 lang esensya o kayo. Diba? Pwede mo siyang laruin soon. So, pwede kang mag-start ng thank you. Sobrang dali, sobrang bilis. Try mo yan.